Isa sa mga bashers ng kilalang Christian comedian na si Pastor Ruther Orquia ang nanlait sa kanya at nagsabing magpatawa na lang siya, wag na lang siyang magpastor. Ano nga ba ang Christian comedy? May puwang nga ba ang comedy sa ating mga Christians? Yan ang ating tatalakayin sa Expositors Edition, where we preach the word in all its simplicity, in all its practicality, in all its authority. Ako po, si Pastor Eric Cortez. At kasama po natin ang isa pong malapit nating kaibigan, si Pastor Ruther Urquia, isa pong kilalang Christian comedian. Magandang araw, Pastor Ruther. Magandang araw po, Pastor Eric Cortez, at sa lahat po na nakikinig dito po sa Expositors Edition. Grabe, I'm so blessed and honored to be here again. Maraming salamat po. Alam mo, Pastor, nakilala ka bilang isang comedian at ang masasabi natin na talagang bumulusok ka ng sumirit ka pataas talaga ay yung sa Pinoy Got Talent, no? Pero bago ba yon, ah, paano ba pumasok sa buhay mo yung pagiging komedyante? Yung tatay ko po mahilig mag-joke ng corny. Mayroon din palang contribution ng mga magulang talaga sa ganyan, eh, Ano 'no? po, yung tatay ko po nag-imbento ng dad jokes. Yung Oh, meron siya ipapakita sa akin papel, sasabihin niya, "Ito tingnan mo, lumubog yung barko." Sabi ko, "Nasaan na yung barko po?" "Lumubog nga, eh." Tapos tapos 'pag nanonood po ng TV, tandang-tanda ko po 'to, mga bata pa kami. 'Pag may umiiyak sa TV, pinapapatay niya, "Patayin niyo yung TV, patayin niyo yung TV." "Bakit po?" "Kakalawangin." Pero sa church po, I remember I grew up around highly anointed, highly ah, dedicated, brilliant men of God, aha. and at the same time, they're funny. Like, they're funny on and off the pulpit. Nakakatawa sila, 'no. So, kaya nung ano, tapos naging puppeteer po ako sa church. Tapos yung founding bishop po ng the church where I grew up, where I had my childhood, yung Christ Cares Christian Fellowship diyan po sa Novaliches. ah Ano po, yung founder namin si Tatay Wally Magkalas, yung pinakatatay namin, eh, sobra po siyang funny. Sobra siyang funny, pero sobra siyang brilliant, at tinatanong siya ng mga students niya. Eto, bale, this his answer was handed over to me by his student, si Pastor Isidro Daes na nasa US ngayon. Sabi niya kay tatay, "Tatay, bakit ang hilig niyo pong magpatawa 'pag nagtuturo kayo?" Ang sabi niya, "Kasi anak, matalas ang katotohanan." Hmm, Mhm. ang salita ng Diyos, the word of God is, sharper than a double-edged sword, 'no. So, matalas 'yan. 'Pag careless ka diyan, hindi mo naman close friend yung kausap mo, eh. So, hahanap ka ng paraan para lumambot sila ng konti. Ang tawag niya ano, eh, para daw siyang nag-o-opera, ina-anesthesiahan niya. Hindi mo akala nung iba 'pag nakakatawa, bago mo i-drop yung truth bomb, 'no, yung mabigat na katotohanan, akala nila pinapalambot mo yung katotohanan, wina-water down mo yung power ng truth. O Hindi. kino-compromise mo, Oo, ina-adulterate mo. oo, o sinu-sugarcoat mo. Hindi, hindi. Hindi mo naman, wala ka naman, halimbawa kung gamot, dun sa opera, wala ka namang gagawin dun sa gamot, eh. Ang iti-treat mo, bibigyan mo ng ano, ng pampakalma yung ginagamot, hindi yung gamot. So, ibig sabihin yung receiver, papakalmahin mo lang siya bago mo siya bigyan ng katotohanan. At na-realize ko po, totoo po yan, eh. Ito yung essence nung sinabi ni Dr. Seuss na when kids laugh more, they learn more. Kasi laughter, at gano'n po, at eto na pagdugtong-dugtong ko from various teachers, 'no. Oo. Sabi po ni Dr. Seuss, when kids laugh more, they learn more, and you wonder why. Tapos eventually na-encounter ko naman yung teachings ni ano, ni videos ni Pastor Mark Gungor, na one of the world famous,
Christian marriage counselors, no? The author ng Laugh Your Way to a Better Marriage. Ang sabi niya, here's how memory works, and this is an actual study. You take an event, mix it with emotions, it burns in your memory forever. Mhm. That's why women tend to remember more details because women are more emotional by default, no? So emotions make you remember. They're the fuel that burns the memory from being in the temporary memory bank. It burns them into the permanent memory bank. Ngayon, hindi mo naman pwedeng laging papalungkutin o papaiyakin yung tao, 'di ba? So Oh, dahil so baka kalawangin yung pulpito. Oo, so so ngayon 'pag napapansin ko po 'yan, eh, yung bigla silang para silang binuhusan ng malamig na tubig, yung pagkatapos nilang tumawa o habang tumatawa sila may sasabihin kang isang mabigat na truth. Bigla talaga silang natitigilan, napapaisip sila sa buhay nila. So, Mhm. unless unlike na dire-diretso ka lang, tira ka lang ng tira kasi ang taas ng defense nung tao. So, ang Hmm. lalakas nung suntok mo pero hindi bumabaon kasi nakataas yung kamay nila, eh. So, and humor is a very efficient way to lower the defenses of the listeners. So, gano'n. So ang pag-uusapan na lang diyan, in-employ ba 'yan nila Jesus, in-employ ba 'yan ng mga disciples, At may biblical backing ba 'yan? 'Yun lang po ang yan, ano. pupuntahan natin yan. Kasi ako, ang naalala ko si Charles Spurgeon, Mm, yung tinatawag na the Prince of Preachers. opo. At ang sabi niya, don't just throw seeds at people. Grind it into flour, bake it into bread, slice it, and it will not hurt if you put honey on it. Yun ang kanyang sinasabi. At si Howard Hendricks, isa ring kilalang tagapagturo na sinabi, ang tawag nga sa kanya si Mr. Christian Education eh. At lahat tayo na mga mangangaral o karamihan sa atin na impact ng mga tao na natuto under his wings. Si Chuck Swindoll, si Chip Ingram, at iba pa. At sabi nitong si Howard Hendricks na pinapatawa yung mga tao para nakabuka ang bibig nila kapag sila'y sinubuan ng katotohanan. Yun ang kanyang sinabi. So, yun yung place ng humor. At pag-usapan pa natin yan sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, mamaya. Pero ang point natin dito, ito yung kinalakhan mong environment sa church at sa pamilya. Opo, opo, na mahilig magtawanan 'no. So tapos na ano ko, eh, na ibang-iba yung culture noon, eh, kumpara ngayon. I'm not saying it's necessarily wrong, I'm just saying Mm. it's different and it gave us a stronger grounding. Kasi halimbawa kung meron kang weakness o kapintasan, ang ginagawa nung people, mga mentors mo, people who care for you, 'no, they don't make you shy away or hide it from you, 'no. Ang ginagawa nilang term of endearment para sa'yo yung bagay na kinakainis mo. So, hanggang Mhm. hanggang hindi ka na maapektuhan, kasi naging nickname mo na siya, eh. Halimbawa 'no, halimbawa nung bata ako, tinutukso ako sa school lagi na maitim, kasi maitim talaga ako nung bata ako, eh. Tapos Mhm. tawag sa'kin Nognog. So, naco-confuse ako kasi am I supposed to get hurt? Kasi anong masama dun? Kasi pinag-uusapan namin yung mga ITAS, mga ninuno natin ano, kakulay ko, halos kaparehas ko kasi kulot din po ako. So, tapos sabi ko, masasaktan ba ako dito, tinatawanan nila. Pagdating sa church, yun ang lambing sa'kin ng pastor, 'pag tatawagin ako, tawagin po natin ang pinakamaputing bata sa balat ng lupa, si Brother Luther. So, wala na sa'kin, wala na kasi kasi hindi na ako ngayon kung iniwas nila ako ng iniwas dun, eh, di lumaki akong matampuhin. So, yun lang. Hindi naman nila ako binubully, pero ibig ko sabihin in their through humor, ginagamot nila yung dapat sugat, so hindi siya naging sugat na gano'n, eh. Halimbawa ang nanay ko tuwing makikita ako, "Eto na naman yung anak kong taba-ching-ching." So, ngayon 'pag in-employ mo yung wokeness ngayon sasabihin mo, "Ano ba naman 'to si mama Sasabihin, fat shaming. nagba-body shaming." Eh, paano kung hindi ako ishi-shame, eh, mahal na mahal ako niyan. 'Yan ang taong nagmamahal sa'kin. So, iba yung context nun sa kanya. So, ayun po gano'n. Ano po, sobrang tayong mga Pinoy, eh, isa 'yan sa nagpataas ng resilience natin, yung sense of humor po natin. Alam mo meron ding tawag sa akin na masakit talaga sa akin, eh, na 'pag sinasabi yun, eh, kailangan, matuto kong tanggapin talaga, 'no? Yung madalas nasabihan tayong pogi, napakahirap tanggapin yun.
Na Pastor Router, 'di ba? Tawagin kang pogi. po kasi alam niyo po kung bakit pastor? Aha. Masakit ang katotohanan. Naalala ko po sa isang youth camp, joint youth camp, ang speaker namin si Pastor Paul Bartolome, president ng Amen, Association of Ministers and Evangelists in Novaliches, 'no. Tapos, siya yung speaker gabi nun, nasa bandang likod ako, sabi niya, ah ang kailangan ng Diyos yung maayos na puso, yun ang hinahanap ng Diyos. Tapos sabi niya, "Hindi kailangan ng Diyos ng gwapo rito." Eh, hindi po ako nakikinig kasi talaga ako, eh. Sabi, "Hindi kailangan ng Diyos ng pogi." Bigla ako napasigaw, "Ang sakit niyo po magsalita pastor." Tinginan lahat sa'kin. Pero 'di ba mas masaya naman na gano'n ang environment sa church. Hindi Mm, yung 'pag pumasok ka parang, pumasok ka sa punerarya o sa sementeryo mm. Kasi meron naman pong tamang time para mag-meditate, para maging quiet. Pero halimbawa o po para sa mag-iyakan. tama po, kahit sa temple, kahit sa fellowship, akala kasi nila it's been done away with. Hindi po kasi yung culture ng mga Jew, hindi naman yan iba, eh, gano'n pa rin sila, eh, from the get-go. Halimbawa si David nung nagsayaw siya sa Lord, grabe may time para dun. Eh, pero hindi natin puwede i-demonize yung kasi dapat tahimik lang lagi. Eh, kasi may time din nga na tahimik. So, ibig sabihin magko-coexist siya, merong time para sa lahat. So At kung may sinabi sa Bible 'yun, 'di ba? There is a time to laugh, a time to cry, a time hmm, to speak, and a time to be silent. May panahon talaga sa lahat ng bagay. tama po, At naniniwala po ako na yung tawa galing sa Diyos po yung tawa. Oo naman, 'di ba? Kasi nga kahit si Elijah nag-employ siya ng satire, eh, nung nagkaroon sila ng confrontation ng mga false prophets at, kailangan tumawag sila sa Diyos nila kung sino magpadala ng apoy. Yun ang totoong Diyos. At ang ginawa nitong si, Elijah habang nagsasayaw at nagsusugat-sugat na itong mga false prophets kasi walang bumababang apoy, eh. Sabi niya, "Lakasan pa ninyo baka natutulog." So makikita natin nag-employ din itong si Elijah ng humor. Although satirical talaga, ang lakas talagang mag-asar sa Opo. panahon natin ang tawag dun, eh. Ang lakas mag-asar nitong si Elijah. Opo, and if you look at it, a quick look at, Jewish humor, sasabihin po sa atin kahit sa Google, i-Google nila ngayon, sasabihin sa atin ng mga Jewish humorist na si Jesus nag-employ niyan. Hindi lang natin naiintindihan kasi may cultural barrier. Hmm. So, Kasi halimbawa akala natin lagi seryoso, eh. Ang oo, idea natin yung may buhat ng krus ta's ang lungkot-lungkot ng mukha o kaya nakapako sa krus. Kaya op parang hindi natin ma-imagine na isang Jesus na may humor. opo. So, kasi alam ni Jesus kausapin yung mga tao, eh. Hindi naman siya laging nagmi-miracle, eh. Mhm, Lagi hindi naman lahat miracle. So, alam niya kausapin yung mga tao, lapitin siya ng bata, 'no. So, habulin siya ng bata, eh. So, ayun po. So, halimbawa po sample, sabi po ni Dr. Kenneth Bailey, it's easy to recognize, to identify if a literature was written by a Hebrew if it's Hebrew literature 'no, mhm. ma meron siyang nag-i-stand out na quality among its contemporaries, yung kanyang pagiging exaggerated. Exaggerated po siya 'no, at yung exaggeration niya unlike sa atin ng mga kulture na na-touch ng West, 'pag sa atin exaggerated ibig sabihin hindi totoo. Sa kanila Oo. 'pag touch of exaggeration ibig sabihin hindi totoo, parang wala yung sincerity. Halimbawa po, sabi ni Zacchaeus, "Lord, yung kalahati ng kayamanan ko ibibigay ko sa mahihirap." Tapos yung mga dinaya ko, ibabalik ko 4 na beses, mathematical impossibility po yun. But kaya lang he did it that way because he's a Jew, he's speaking to Jews, alam nila gano'n sila. Tayo gano'n din, eh, 'di ba? 'Pag sincere lalo mga lolo't lola natin, susungkitin ko ang bituin, sisisiring ko ang dagat para sa'yo. Yun ang ibig sabihin nun totoo talaga yung love. So ibig sabihin ni Zacchaeus, totoo talaga na magbabago na siya. So kasi kung Mhm, naging realistic lang siya, realistic na practical lang ng statement, sasabihin lang na, "Lord ibabalik ko bibigay ko yung kalahati sa mahihirap, so kalahati na lang natira, yung mga dinaya ko ibabalik ko pagkasya." Kasi mhm. kasi paano magkakasya ng 4, eh, wala na nga, eh, kalahati binigay niya na, eh, 'di ba? So o kaya in the classic Filipino way, ibabalik ko 'pag nakaluwag-luwag.
Actually, yung nga, yung tawag doon, hyperbole, yung Opo. kanyang in-employ. Eh, so ito yung kilalakan mo, paano mo naisip na karirin na ito? Opo. Ito ang challenge niya, wala naman po talaga kaming ano, balak. Ako po kasi ang galaw ko sa buhay, meron akong pangarap 'no, ta's pinagpe-pray ko. Tapos meron akong dati kasi mauso yun, eh, "How do you see yourself 10 years from now?" 'Di ba? Naku, ganyan-ganyan tinanong ng asawa ko sa akin bago niya ako pinakasalan, eh. Kung nagkamali ako ng sagot baka hindi siya ang asawa ko ngayon. Gusto ko sagutin nun, eh, "Ano 'to, job interview?" Ako po na-realize ko yung ano, eh, 'di ba merong joke na ano ang sabi, "If you wanna make God laugh, show him your plans." 'Di ba parang, "Lord, Lord, halika dito papakita ko sa'yo yung mangyayari sa buhay ko." Matatawa si "Weh." Kasi na-realize ko walang nangyari sa lahat ng sinabi ko walang nangyari. Pero yung nangyari mas sobrang best compared dun sa plinano ko o ginusto kong mangyari. I'm not saying na wag tayong magplano, ang sinasabi ko mas alam ng Diyos, okey? So, ibig ko po sabihin 'pag meron akong gusto hindi nangyari, tinitingnan ko kung ano yung opportunity na nakabukas ni Lord para sa'kin, pinapasok ko. Hanggang nakarating ako dito. Ibig sabihin unti-unti lang ang obedience ko, hindi ako na-upset 'pag hindi nasunod yung gusto kong mangyari. So, hindi So, muna komedya ng naisip mong karir. hindi And po. I think during that time hindi pa natin nakikitang karir yun, unless mag-artista ka. Opo, opo. Ano po, eh, photographer po si papa. He was a photographer for presidents 'no and, during his prime. So, nung hindi pa kami masalimuot yung story ng family namin na bankrupt po kami. Kasi nagkamali ng mga moves si tatay sa career niya. Kasi dati wala namang internet, eh. So 'pag nag-abroad ka, pagbalik mo wala na yung network mo dito, tama. So Mhm. diyan nagka-ano-ano. So tapos, ang gusto ko talaga maging photographer, kagaya ng papa ko. Magaling po ako sa manual photography nung bata ako. Mas malaki pa sa'kin yung camera. So, ganyan. Tapos ano, so hindi yun nasunod, gusto ko mag-lawyer. Pinapanood ko po gusto ko mag-ano, trial lawyer po. Pinapanood ko lagi yung The Practice sa Mhm. channel. Napanood ko yun, gustong-gusto ko. Tapos may isang episode dun na na-dishearten ako kasi obligado siyang i-defend yung client na alam niyang guilty. So, naano ko pa, may gano'n pala. So, na medyo natigilan ako ng konti. Tapos pero yun ang gusto ng heart ko. Tapos eventually gusto ko na maging professional musician kasi naging drummer ako sa church. So, drummer ako panahon po ni Darlene, yung unang lipad na Bob Fitch, Darlene Sheck, Ron Quinoli, yang panahon na yan drummer po ako sa church niyan. Tapos tapos ano, naging puppeteer ako. So, at sabay yun, drummer ako, puppeteer ako, tapos naging youth pastor ako dun. Pero hindi pastor tawag namin, president para campus friendly, youth Mhm. president. Tapos na-stop ako sa studies, nag-work ako sa theater, ta's dire-diretso na, ayun na, napunta na talaga ako sa children entertainment. Ta's eventually naging magician ako. So I found a way to hack yung mga wala akong privilege, nakuha ko sa iba. So, kaya 'pag unti-unti ako nakarating dito ta's na-meet ko yung mga comedians, tapos natuto ako magsulat for ano ng adult materials. Adult meaning hindi na siya pambata, yung hindi hindi ibig sabihin bastos 'no. Hindi ko maintindihan kung sinabi adult bastos, eh, 'di ba? Yung adult yung pang hindi pambata, okey 'no. So, natuto na ako magsulat ng comedy na ganyan. So, unti-unti lang po, unti-unti lang yung obedience ko hanggang yung skills ko na ano naho-hone, naho-hone, naho-hone. Tapos na-realize ko na lang, yun may ipapagawa sa'yo si Lord na nakakatakot, eh. Halimbawa po yung pagsali sa PGT, isa yan sa pinakanakakatakot na desisyon sa buhay ko kasi make or break po yan, eh. Kasi Oo. trabaho ko po yun, eh. Eh, kung i-buzz off nila ako dun, 'di ba? So, hindi naman 'to hobby. So, nagtrabaho ko na siya, yan na ang pinambubuhay ko sa family ko. Kung ma-buzz off ako, babagsak yung market value ko. Yan ang debate noon. So, kaya lang ang lakas po talaga ng conviction na sumali. Di ako pinapatulog ni Lord, so sumali ako. Ta's yun na, yun pala ang plano ni Lord. Ang plano pala ni Lord, expose lang ako dun para hindi lang ako kasi sabi ko po nung tinanong ako sa church namin sa Novaliches na, "How do you see yourself 10 years from now?" Sabi ko, ano, serving the Lord, still in the same place, doing the same thing. I mean, dito ako magaling, dito ako nilagay ni Lord. I love my church, I love my surrounding, I love the people. So that's how I see myself. Yan ang prayer ko. Eh hindi eh. Dinala ako ni Lord sa body of Christ eh. So inikot ako ni Lord eh. Kumbaga Pero, beyond the walls of your opo, church. opo, opo. Oh, Pero ang naging springboard nun yung pinapasali niya ako sa PGT ta's sumunod ako.
Sa Tas Pinoy Got Talent. opo. Tapos nung nalaman ng Body of Christ yung background ko, dun na sila, "Ay meron pala." So ibig po sabihin gutom ang Christian community sa artist na kabaro niya. Mhm. Ayaw lang niyang mag-develop ng homegrown kasi naki-criticize lagi. Totoo 'yan, na hanggang ngayon nga, pinag-uusapan. Ano nga ba ang role ng art sa ating ministeryo? 'Di ba, yung mga painting, yung mga acting, may mga tao na hindi pa rin talaga komportable. Parang sa kanila, sasalungat daw yun sa kanilang regulative principle. Kaya sa worship service, tabu yung mga 'yan. Opo, which is sad kasi deserve ni Lord yung pinaka the best, eh. Tapos halimbawa ang trabaho nila wedding musician. Sa wedding ang gagaling nila. 'Pag tumugtog sila sa church sobrang restrained ng hindi sila nagpapakita ng skills, kasi bawal. Kaya yun, 'di ba? Tapos ang school of thought ganito, kasi 'pag ginalingan mo masyado, 'pag nilabas mo yung talagang yung A-list skills, 'pag ginalingan mo, yung attention ng tao baka ma-divert sa'yo. Oo, glory Eh to you daw yung mangyayari oo. dun. Eh, ibig sabihin mataas yung tendency mo talaga para isipin mo 'yan. So, ibig mong sabihin 'pag ginalingan ko yung mga tao ako ang sasambahin. So, hindi ka pa nagpapakita ng skills meron ka ng gano'ng thinking. So, parang yung mayaman na parang yung yumaman, yumabang. Dati na siyang Mhm. mayabang, hindi pa siya mayaman, gano'n yun, eh. So, kung iniisip mo na lalabas ko lang 'to talaga para sa Lord, hindi ka magkakaroon ng gano'ng issue. Bakit? Kasi 'pag consistent ang application yung school of thought na yan, magiging mediocre lahat ng ministry. All the way to Magiging the ano, below average, yung bang masabing yung pwede na. tama po, yung isa nag-aano sa akin yan, sabi ko, "'Di ba gumagawa ka ng arts for the Lord? Oh, eh, ba't mo ginagalingan? Kini-criticize mo yung musician na magaling, sinasabi mo na pupunta sa kanya yung attention, eh, ikaw magaling ka rin, eh. So, paano kung sabihin ko sa'yo 'wag mong galingan? Paano yung teacher sa Bible. Alam mo sabihin mo kay pastor, "Pastor, 'wag mong galingan, 'wag mo ibigay yung best mo." 'Di ba? Mag-isip ka ng ipi-preach diyan na. Mhm. Pagtayo mo sa pulpit dun mo na isipin, bahala na, 'di ba? Para hindi sa'yo mapunta yung atensyon. Hindi naman, eh, wala naman din sinabi si Lord na hindi mapupunta sa'yo yung atensyon. Ang usapan diyan yung heart. Alam niyo po ba ito alam mo pastor siyempre, yung Mhm. si Joshua, ang sabi ni Lord kay Joshua, sabi ni Lord, I will make your name a household name among the Israelites, 'no? If you obey me, I will make you famous. Yun talaga nakalagay sa ano, Bible. sa Bible, eh, sa NIV. I will make you famous, 'no? Matatandaan ng generations yung pangalan mo. Pero kaya hindi hindi mo puwedeng i-demonize na 'pag nakilala sa demonyo. Sandali lang, 'di ba? Tingnan mo yung testimony niya, anong ginagawa niya dun, anong ginagawa niya sa influence na nakuha niya, anong ginagawa niya. Bakit? Kasi ang nangyayari yung mga Christians tinutulungan nilang makilala yung mga hindi hindi glorifying sa Lord yung ginagawa. Mm. Mhm. Tapos 'pag yung mga kabaro nila na naglilingkod sa Lord 'pag alam nilang nakikilala na, hinahatak nila pababa. Kasi baka maging idol, pero nang-a-idol sila ng hindi Christian. So hindi consistent, eh. So yun po ang gawin natin 'pag merong nakakuha ng influence, ipag-pray natin na hindi siya kainin ng pride. Pero 'wag nating ipag-pray na walang Christian na maging influential. Kasi lulunurin po tayo talagang lahat ng worldly influencers talaga 'pag wala tayong representation. At So saka yun, platform, yun ay pamamaraan para kasi sa Bible, mapapansin natin kahit yung mga nako-convert sa Book of Acts, kapag may profession binabanggit, eh. Halimbawa, yung tumanggap nung nangaral si Pablo sa, Areopagus sa Mars Hill, binanggit na isa sa mga nasa Areopagus, isa sa philosophers, an Areopagite, tumanggap sa Lord. Naging platform yung kanyang katatayuan sa buhay. tama po. Yung nga pong speaking of philosophy, 'di ba dun sa ano, sa paborito nating, ah ano, church history book. Sinabi dun, eh, na mismong yung use of philosophy, 'no, the employing of philosophy, the use of philosophy in teaching the gospel, it has been highly contested when during the ano, the its first advent, 'no. Yun yung sila sila Tertullian, sila ano, yung mga magagaling na Christian philosopher dali, wala sa'kin yung book, eh. Tatlo yan Sina sila, eh, si Clement, basta tatlo sila. So, kino-contest sila nung ibang mga contemporaries nila na ba't kayo gumagamit ng philosophy sa pagtuturo ng gospel. So, yun pa lang din, eh. So, kung hindi po tayo naging open-minded, gano'n din hanggang ngayon walang Christian philosophy. So, basta po
yun lang, eh, magkaiba naman kasi yung panahon nila Moises na hindi ka puwede mag-offer talaga ng strange fire. Eh, ngayon po siguro I think yung strange fire, yung doctrine, yung natin yung sarili nating binabago natin yung nakasulat sa Bible. So, Yan, yun strange fire, na oo. strange fire. Pero 'pag nakikita mo naman lahat ng binigay 'to ni Lord, given 'to sa lahat ng tao, lahat ng culture tumatawa. Eh, ba't hindi na lang tayo magdala sa Lord ng tawa? Bakit 'pag yung komedyante na bastusan, pinagtitiisan yung tawanan, 'di ba? Pero 'pag yung Christian nagpatawa, dinidemonyo niyo, sasabihin niyo sa demon, eh, something is amiss 'no? The brain is not Oo, braining us. kaya nga, eh. Ngayon, nung ikaw ay nakilala na sa biyaya ng Diyos, hindi ka na buzz off sa Pinoy Got Talent, of course lumipad na yung career mo lalo doon, 'di ba? Opo, sobrang, sobrang sobrang thankful po ako sa Lord na nagawa 'yan, grabe. Na ano po 'yan, nakamarka na 'yan sa history. In fact, isa po sa mga naiyak ako nung binalita sa'kin, pinakita sa'kin nung isang contemporary ko si Kuya Oni Carcamo. Ano, 3 kami niyan nakasulat, Oni Carcamo, Juan Cholonaria, si Juan Lu, tsaka ako, Ruther Urquia. Nakasulat po yung pangalan namin among the 3, parang top 3 ventriloquist in the Philippines today sa Encyclopedia of Performing Arts Oh, ng CCP. First time na maisama yung mga ventriloquist tapos kami pantatlo, kasama ang pangalan ko naiyak po talaga ako parang para mangyari yun 'no. So, grace po hindi mo talaga. na-imagine 'to. Hindi mo Opo, na-imagine mula nung nagsisimula ka mag-puppeteer, oo, malalagay 'di ka sa ba? encyclopedia, 'di ba? Kaya kumbaga isa ka ng alamat. Oo, nararamdaman na yung edad, Pastor. Pero yun nga, ang isang nakakatuwa sa takbo ng iyong buhay ay ikaw din ay tinawag magpastor. Opo, opo, So papaanong 'di ba may iba nga nagsabi sa'yo, eh, magpatawa ka na lang, magkomedyante ka na lang kaysa magpastor ka. How do you answer, how do you reconcile yung pagiging comedian mo, but at the same time pagiging pastor mo? Alam niyo po, Pastor, nung kainitan ng pambabash sa akin 'no, tapos eventually 'no na yun nakausap ko kayo, may mga nakausap ako na ibang tao, ta's may mga nagre-release ng word sa'kin out of the blue na hindi ko alam kung saan nanggaling 'no. Tapos, na-realize ko 'no, na at that time hindi pa talaga ako patay sa sarili ko talaga. Yung mga napikon ako, yung mga ano, yung you cannot offend a dead man. So, I was not totally dead yet that time 'no. So, Mhm. ngayon ano, eh, tine-test ko yung sarili ko, eh, kung yung hinahanap ko ba kung saan na-o-offend pa ba ako, parang gano'n. Tapos, God is good, maraming salamat sa Lord. So, nagkakaroon na tayo ng development 'no, kasi imbis na galit naaawa na ako, eh, dun sa mga tao na ano, punong-puno ng galit. Kasi Mm, hindi naman biro naman yung mga pinagsasabi sa'yo, masakit din naman talaga. 'Di opo, ba? At, sa akin din may mga nakakarating na sinasabi ng, mga nagba-bash sa atin. Natural din naman na masaktan tayo. mm. Pero nakakatuwa yung kung papaano mong hinandle itong mga puna na 'to. Kumbaga para kang ano, eh, yung sa awit 'no, yung clown na nagpapatawa pero you're crying inside. Opo, actually. So, kasi po ano, eh, speaking of clown, kasi po nag-clown ako sa Buyeo yung 1994 to 1998. Dun galing si Jose Manalo. Tapos maganda yung training po diyan, eh. Ang boss po namin diyan si Mr. Carlos Atayde, uncle ni Arjo Atayde. Tapos, Mhm, so nag-study kami ng ano, nag-conduct kami ng workshop all over the Philippines, eh. So, we conducted a study, a research dun sa ano, sa background ng clowning 'no. And, merong isang ano, clown of the ancient times nung 300 BC during the construction of, the Great Walls of China, okey. So, ang pangalan nung clown Yuzhe, okey, Yuzhe, Yuzhe, okey, akala ko Jose, eh. parang gano'n, parang kasi Yutse. Ano siya, court jester, 'no. He became a national hero for one act, 'no. Kasi pagkatapos daw ng construction ng wall, ang gusto ng emperor, marami daw namatay during the construction because of the tedious process, 'no. Ang gusto naman daw gawin ng emperor 'no, pinturahan. Mhm, Gusto ng emperor pinturahan. Siyempre yung nature ng yung political landscape niyan, hindi mo naman hindi naman yan democracy, hindi mo naman puwede i-contest yung gusto ng emperor. Pero ina-anticipate nila na marami na naman mamamatay sa process, sa laki ng trabaho, 'no. Nobody could contest 'no,
the emperor's whims, save for Yuche, the court jester, who had direct access to the king through his performances and through his one of his sketches, no, criniticize niya in a funny way yung concept ng king. Natawa yung king, tapos napaisip yung king, oo nga, no, hindi niya na tinuloy. Naging national hero si yun ang power ng humor. Telling a person what he should do and he would like doing it. Parang Oo, sasabihin mo sa kanya dapat niyang gawin at gugustuhin niyang gawin iyon. oo. Kahit na pa sa una ayaw niya, parang gano'n. Yung kay Eisenhower po yata nagsabi nito, sabi niya, "Diplomacy is the art of telling someone to go to hell in such a way that he ask you for directions." So, talaga ang ganda diyan. Sige, paano pupunta dun? So, yun, yung humor ay sobra po siyang useful. Ikaw bilang pastor, tapos comedian ka, paano mo mare-reconcile yung role mo? Kasi sinasabi nila baka mamaya hindi ka na seryosohin kapag nangangaral ka. Yun po, oo. Ang ganda po nun. Ano po actually, eto ang common misnotion, 'no. Akala ng tao 'pag nakakatawa hindi seryoso. Ulitin ko, akala nila 'pag nakakatawa hindi seryoso, 'no. O hindi totoo, okey. Dahil nakakatawa hindi totoo. Some of the many, like most of the many of the funniest, comedy bits, when I say bits, yung isang buong material, okey, Mm. are funny for the very simple reason that they're true. Oh. So, Kumbaga, art imitates life. Yan ang mm, sinasabi diyan. mm, Totoo siya, katulad halimbawa nung isang kilalang comedian, ang lagi niyang kwento yung mga Pilipino nagpunta sa US na ang gusto nila maging nurse. At yung eh, anak nila pinipilit nila maging nurse kasi yun yung idea. At, pero siya gusto niya talaga maging komedyante. So, mm, kumbaga kitang-kita mo yung tawanan ng mga tao. He was just telling yung buhay ng, mga Pilipinong immigrant. Pero yung mga tao nakaka-identify, nagtatawanan. Ay totoo yun. Bagamat siyempre may konting exaggeration pero kaya siya nakakatawa kasi totoong nangyayari. Art imitates life. totoo po. Ngayon, ang ang complexity ng humor ito, okey? You can Mhm. if it's too close to the if it's too close to the truth, too close, if it's too real, it's offensive. If it's too far from reality, it's unrelatable. So, diyan mo makikita na kailangan mo ng mga talinong tao para makagawa ng maayos na humorous na material, 'no. Tapos, the good comedians, they know where the line is that is not supposed to be crossed and they stay away from it. Okay. Tapos the the reasonable ones, nandun ako, eh. The reasonable ones, 'no, no, barely touches the line, 'no, to show the people there's a line, okay? But we Okay. do not cross it, okay? Now the legends intentionally crosses the line To and test the waters actually yan, eh, para and get back, subukin. o kaya brings the audience across the line and then gets back to safety. But very, very few people can do that, 'no? I know a person, si one of the pioneers of point of view stand-up comedy, Tim Tayag. Siya yung ang description namin sa comedy niya, he digs his own grave, jumps into it and gets back, and and people loves him for it. Pero not everyone is a Team Tayag, 'no, mahirap gawin yung ginagawa niya, kasama-samang brilliance, charisma, and everything, 'no. Ngayon yung sa akin naman, yung how do you reconcile comedy, there's not a need for reconciliation actually, because the two jive very well together. It's Totoo a yan. collaboration, 'no? Halimbawa, sinabi ni sabi ng iba ay, "Wala ka naman nakita na komedyan na na disciple." O totoo naman na na apostle, totoo naman kasi puwera na lang kung may court jester nun na naging Christian, 'no? Pero si Paul, kung ano yung naiintindihan ng tao, ini-employ niya, eh. Pagdating niya sa Athens, sabi niya, "Ang daming gods dito." 'Di ba, tas sabi niya,
dito itong isa, walang ano, alam mo nameless yung God. Sabi niya, "Halika kayo dito, papakilala ko kayo dito sa nameless na God." Wala naman yun sa Torah, sa Tanakh wala yun. Wala yun sa Tanakh na merong there's a ano, a An figure for the altar, oo. altar for the nameless God. Pero si Paul alam niyang gamitin. Tapos sabi rin niya, "Sabi nga ng mga poets ninyo, in Him we live and move and have our being." Ibig sabihin, yung sinabi niya na yun, na nalagay sa scripture natin ngayon, wala sa Tanakh. Oh, Yung principles nun, kumbaga ano yun, eh, galing sa mga pagan poets yun. In Him we live and move and have our being. oo. So, pero ginamit ni Paul kasi na yun maiintindihan ng mga tao, eh. So, yun sinasabi mo na wag mo ibigay lang yung ano, yung seed, i-grind mo para Iluto makain mo. mong tinapay, oo. Oo, so gano'n. Eto, yung humor is ano, is so powerful na nakakalungkot na pinapabayaan lang ng parang social media for the longest time pinabayaan ng Christian community na magamit lang sa mga bagay na ano, na mga vain na bagay. So, ngayon it took a worldwide pandemic to make us realize na we need to engage the people in the social media. Actually, may sarili na ngang citizenship yung mga tao po dito, 'di ba? May netizens, 'di ba? So, Mhm. ang daming tao dito, kailangan nila si Jesus, dalhin natin si Jesus dito. Same thing with humor, sobrang powerful po niya at kaya sinasabi ko siyang napakagandang collaboration kasi ano, 'pag when I am teaching something really serious 'no, a heavy ano, a heavy topic 'no, I am able to use humor, not to sugarcoat the message but to lower the defenses before I drop the actual message. That Kasi, way, the message mhm. penetrates even deeper. So, yan po. 'Di ba may title ang isang librong ganyan? If you want Ito to pa, say something serious, ah? ito papakita ko sa inyo. Ito, binasa ko talaga 'to, tinapos ko 'to. So, sinearch ko lang ngayon para makita niyo yung picture. If you are a speaker, please get a hand on this ano, ito. Ayan. When you speak seriously, say something funny. A humor guidebook for speakers, trainers, MCs, and businessmen. This is by CPA po ito eh, si Carmelita Sakdalan Daiko. Coach po yan sa ano, Toastmasters, JC's Mhm. Rotary. So sobrang galing po nitong book na 'to, ang dami niyong matututunan. Ang alam ko ang forward nito si ano eh, nabasa ko dito sa book na 'to si Julia Apdasay. Isa sa Oo. nag-e-endorse itong book O, na 'to. hanapin ko yung aklat na yan. Mm. Pero yung nga, yung problema kasi sa humor in the pulpit, baka daw magkaroon din tayo ng levity, 'no? Yung nga yung parang ginagawa na lang halimbawa, gaya nga ng sinasabi nila baka hindi ka na seryosohin o kaya yung worry nila na mas naalala yung joke kaysa dun sa sermon. Ah, Paano mo ah. hina-handle yun? Opo. Kaya po sobrang importante ng role ng worship team. Kasi worship team prepares the heart for the word. Now, sila yung nasa frontline ng ano ng battle no. Ngayon, yung ano, ituloy ko po yung kanina, sabi ko pag nagte-teach ako naggamit ko yung humor. Pag nasa venue ako for comedy, nakakapag-plant ako ng word. So, nakuha niyo? So, walang Mhm, tapon kahit nasaan ako. Yung dalawang discipline ko nagagamit ko. Ngayon, yung ano, yung sinasabi na baka ano, baka maano ang joke na lang ang matandaan, 'no? That sentiment po is valid and also it goes across the board all Christian disciplines and all Christian ministries. Halimbawa, sobrang hospitable mo na usher, ang ganda ng smile mo. Baka yung smile mo na lang ang matandaan sa sobrang ganda ng smile mo, 'di ba? Ang galing mong kumanta, baka yung kanta mo na lang ang matandaan. Ang galing ng multimedia, baka yung multimedia. Ang ganda ng simbahan, ang lambot ng upuan, ang lamig ng aircon, baka yung aircon na lang. It goes across the board, eh, 'no? So, kaya po importante talaga na paulit-ulit, paulit-ulit, ang dulo talaga, everything zeroes in Jesus. Yung kasi useless yun lahat. Halimbawa, napatawa ko kayo ng napatawa tapos na, tumawa lang tayo ng tumawa tapos nagpaalam na ako, eh, useless talaga. Ngayon, 'pag ano, 'pag eto po, kasi may konting background ako may konting training ako sa boxing. Although hindi ako lumaban kasi po muntik na akong mamatay. mhm. Kasi sinabi ko kay Jean na gusto kong lumaban sa amateur, sabi niya, "Subukan mo, papatayin kita." So gusto ko, Bihira, mabigat yan. muntik po talaga akong mamatay. So, ito ang problema, eh, ito ang problema po, yung iba, ito imagine ninyo na ang ng pagtuturo suntukan, okey?
Yung iba po lahat ng binitawan nila malalakas, walang tumama, nailagan lahat. Hmm. Mhm, Sa music meron tinatawag na progression, eh, okey? Ang kabilin-bilinan nung teacher ko sa drums, wag kang manggigigil dun sa part na hindi dapat panggigilan, okey? So, if you are playing for yourself 'no, unang bara pa lang gusto mo ng ilabas lahat para mapansin ka, okey? So, ang mga musician, particularly drummer, if they are 'pag sa secular you are not playing for yourself, you're playing for the band and the people. 'Pag sa church you're playing for the Lord, pero 'pag Christian ka kahit saan kang venue you do everything for the Lord. Okay, so 'pag kalma, kalma, hindi naman nawawala, nandiyan naman sa'yo lahat, eh. Nandiyan sa'yo lahat yung skill level mo, eh. Di mo kailangang ilabas lahat sa isang upuan. Okey, so 'pag kalma, kalma, 'pag kailangan mo namang gigil, bibigat na yung tugtugan, bigatan niyo, 'pag kailangang ikalma ulit, ikalma niyo ng sabay-sabay. Ngayon, gano'n din sa teaching tsaka sa pag-employ ng humor. Kasi ang humor po ang ano lang niya, kung sa suntukan, jab lang siya, eh, siya yung jab. mhm, Ang purpose lang po ng jab, eh, hindi para patulugin yung kalaban. Ang purpose lang ng jab, ma-measure. Number one, ma-measure niya yung length, kung striking distance na para dun sa haymaker. Pangalawa, para bumaba yung defense ng kalaban. Mm. 'Pag mhm, bumaba yung defense, dun mo i-release yung nakaabang mo na major point na power truth na truth bomb. So, tatama talaga yun. Tatama at tatama siya. So, kasi po 'pag nag-ano na, 'pag nag-uptight yung tao, yung nagsara na talaga yung frontal lobe niya sa'yo, eh, wala na, hindi mo na yan ano, puro na yan defensive, so gano'n. So, yung kumbaga kapag ba nagsasalita ka, puro katwiran na lang sa isip niya, puro kontra na lang. opo, Kailangan din maka-connect ka talaga sa audience mo. Ako, public speaker ako bilang pastor. Ako tinuturo ko naman sa preaching, Pastor Ruther, sabi ko, yan talaga sinasabi, mas naalala yung joke kesa dun sa point ng sermon. Ang sabi ko, bakit hindi mo tiyakin na yung punchline ng joke may kinalaman sa point ng sermon? Para 'pag naalala nila yung punchline, maalala din nila yung point ng sermon. tama po. Naalala ko po, meron ako isang video sa YouTube, nag-speak po ako sa church nila Pastor Alter Mulo. Ano po ito, for ano, for couples 'no. Ang topic ko malinaw na usapan, tungkol ito sa marriage 'no. Mhm. Ang opening ko ganito po, sabi ko, may dalawang lalaki nagbababa ng shipment box galing sa barko. Mga 30 minutes na sila dun. So, naka-incline tapos mga 30 minutes na sila dun. Sumigaw yung isa, pawis na pawis na sila, eh. Sabi niya, "Sobrang bigat nito, hindi natin 'to kayang ibaba." Nasa gitna kasi nung inabutan ng dalawa. Sabi ng isa, "Ibababa ba? Akala ko iaakyat." Para hindi matapos-tapos. Kaya kaya pala hindi tumitinag yung kahon kasi nagtutulakan silang dalawa. So so, kaya naman sana, malakas sila, eh. Kaya naman sana, kaya lang hindi malinaw ang usapan. Sabi ko, sa At you marriage were able to drive the home the point sa marriage. oo. Yung po bukas na bukas sila nun, oo nga, tingnan mo nangyayari 'pag 'di malinaw usapan, nakakatawa yun. Tanda agad ng tao yun, remember what Pastor Mark Gungor said, ano, emotions makes you remember. So dun palang pagbukas niya ng ganun natawa siya. Hindi naman kasi po ibig sabihin ng emotion puro iyak, eh, pag sabi 'pag iyakin ka emotional, hindi. Yung emotion, wide range of emotion yan, eh, 'no? Kung kaya niyo pong panoorin yung Inside Out, ang ganda 'no? Wide range of maraming emotions. So 'pag ano siya ng ganyan, yung memory niya ngayon active ngayon, napaka-open to receive. So dun mo na ngayon ida-drop. So si Jesus po meron siyang mga sinabi na sabi ng mga Jewish humorist 'no, to a Jewish ear, it would have sounded, at the very least 'no, it would have made the ordinary people chuckle 'no, yung sabi niya, ano, "Easier for a camel to pass through a needle's eye than for a rich man to make it to the kingdom of heaven," 'no. Na ang ganda po nung sinabi niyo dun, eh, na totoo talaga yung needle eye, hindi yun kasi ang sagot ng mga disciples, eh, sino na lang maliligtas kung ganun? So, ibig sabihin impossible talaga, hindi yun talaga nangyayari. So,
He was able Sa to drive home the point. Oo, so ang ano, tapos ang reaksyon ng mga sabi nung childhood pastor ko, "Kung nakaupo ka dun, bata ka, Hudyo, narinig mo yun, tawanan yun." Kasi tinira niya yung mga ano, yung hypocrisy ng Pharisees, pati yung yung ayun nga, yung hypocrisy ng Pharisees, pati yung ano, na medyo napahiya yung nagga-grandstanding na mayaman dun, nasunod na daw niya lahat. So ikaw parang, hala, sa humor po, ang branch niyang humor na yan ano, absurdity, yung Mm, sobrang exaggerated. Nakakatawa siya, pero seryoso yung philosophical underpinning niya. Yung gusto niyang sabihin, mhm, seryoso, pero sinabi niya sa isang paraan na mapapaisip ka o matatawa ka. Kaya lang oo, kasi, siyempre religious manuscript ang Bible, ta's lumaki tayo sa highly religious na bansa at ang kultura natin iba, hindi natin nakikita yun na baka may tawanan dun sa bandang yun o ano, hindi natin yun nakikita. Kasi 'pag binabasa natin ang Bible, lalo dati binabasa natin 'yan, 'pag binabasa 'yan ma-echo pa, 'di ba, lagi sa simbahan ma-echo, ano, mm. basahin, 'yan ang idea natin of holiness, hindi tumatawa. Pero can one really imagine heaven without laughter? For eternity. Come on, 'di ba? Mahirap Parang imaginin yata yun, parang 'pag gano'n parang ayaw mo ng pumunta ng langit, boring pala. oo, 'di ba po? So Pero well, go sa natitirang oras na meron tayo, Pastor Ruther, 'no, napakatindi ng philosophy sa likod ng humor, hindi ito basta-basta lang, Ngayon, recently you had a very successful Kuya Pastor show at opo, ito ay nakita ko first comedy show. Ibig sabihin ba nito bukod sa siyempre sa history, 'no, ito pa lang. Pero ibig mo sabihin may plano pa kayong sundan nito? Ano bang market nito? Kasi alam natin, kilala natin yung mga comedy bar na kung saan nagkaka-okrayan at iba pa. May puwang ba talaga sa Christian comedian sa larangan na ito? At hmm, hindi church, hindi church setting, parang comedy bar ang setting. mm, mm. Yun po, unang-una po nabu-burden ako kasi ano, mahilig ako sa arts kasi artist po ako. So, nanonood ako ng mga shows 'no. Tapos yung lately nakanood ako ng isang world class talaga yung show, ang ganda. So, mixed emotions ako. Proud na proud ako na, wow, kaya na 'tong gawin ng Pinoy. But as a Christian at the same time, I was brokenhearted. Why? Because liberal thinking and wokeness was heavily, heavily all over the story and the script, and it was endorsing and indoctrinating the audience, endorsing the ideas and indoctrinating the O kasi audience. kapag naging katawa-tawa ang isang bagay, nagiging katanggap-tanggap, eh. Correct, opo. So, eto po basahin ko po kasi sobrang hirap, it's really hard to defend against an art form. Hard, hard. Lalo if you find it entertaining. Like if it's a song, like halimbawa, we argue na sasabihin ng friend mo, walang Diyos, 'di ba? Hindi, meron. Experience ko ang Diyos. Hindi, walang Diyos. Oo. Ngayon, ikaw solid ka, hindi meron, 'di ba? Meron akong proof, meron ganito, nilagay sa kanta. Hindi alam ng mga Christian. Ang daming Christian na kumanta nito dati. What if God was one of us, just a stranger on the bus, trying to make his way home. Yung ano na yan, yung song na yan, akala nila ano yan, song about God. Actually, it's a song denying God's existence. No? Yeah, 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 God is good. Yeah, yeah. But what if he was one of us? Not knowing the author of the song, not knowing he was one of us. No? So he was one of us. He was here. Didn't you know? Di ba? So pero nung nilagay sa kanta, umaayon na yung mga tao. Yung mga tao ayon lang sila, oo. So, 'pag ang ano, politicians nag-argue tungkol sa mga ano, mga moral issues, hmm, Mhm, kontrahan, pero 'pag yung comedian ang nagsalita, kahit na directly ano, diametrically opposed your moral grounding, tango na lang din, oo nga, oo, 'di ba? mhm. Bakit? Mahirap 'yan depensahan lalo 'pag minahal mo na yung ano, yung art form ng tao. Kasi sabi ni Andrew Fletcher, ito po si Andrew Fletcher, sabi niya, "Let me write the songs of the nation. I care not who writes its laws." No? Parang katulad lang yan nung kabataan ng, mga tito't tita natin, eh. 'Di ba, may kanta na ang ganda-ganda, touch na touch tayo, You Light Up My Life. Mm, Pero may linya dun na kung iisipin mo kontra sa katotohanan.
sapagkat sabi, "It can't be wrong when it seems so right." Oo, Paanong naging mali yun, eh, pakiramdam ko tama siya. oo, Eh, kapag hindi tayo pumasok sa larangan nito, 'di iniwan na lang natin ito sa nambabastos ng correct. audience, 'di ba? At, Mm. dinadaan na lang sa mura para maging katawa-tawa yung Oh, kanilang mga pagpapatawa. ano po, eh, ako, eh, sobrang sobrang considerate ako sa mga artist 'no. Hindi ako nangba-bash ng artist kahit hindi ako pabor sa ginagawa niya 'no. Kasi yun apparently, for the longest time, yun lang ang kayang gawin ng mga Christian, Mhm. mang-bash sa hindi nila, ano, na kaayon. Bakit hindi ka gumawa ng sayo na nakaka-glorify sa Lord, kaysa inuubos mo yung oras mo pang-aaway dun, imbes na maging Christian pa yun natisod sa'tin. Kasi punta ka ng punta dun sa page ng Christian na hindi komedyante, anong aasahan mo dun? Sabi ni Paul, anong aasahan mo, 'di ba? Ba't ko sasawayin yung mga hindi Christian, 'di ba? Tapos dito sa ano, imbes na mang-away ako ng mga hindi Christian at sabihin ko, "Hindi nakakabuti sa kabataan yung ginagawa niyo, hindi ganun." Ba't hindi sandali lang, ang daming magaling na Christian na, nasaan kayo? Gumawa tayo ng atin, tapos gamitin natin para i-glorify si Lord, para bigyan ng positive influence yung mga bata at para ipakita na posible na tumawa ka ng hindi ka nagkakasala. So, ano ang mensahe mo sa mga bilang pagtatapos sa mga Christian na mukhang may talent sa ganito 'no, yung normal sa kanila na magpatawa, magsalita before an audience at, nag-iisip na pasukin ito kaya lang ngayon nakikinig siya sa atin, nare-realize niya may puwang pala. Ano ang encouragement mo sa kanila? Saan sila magsisimula? Opo, alam niyo po sa US matagal nang may ganito, meron nga silang, annual Christian Comedy Festival. Ang pangalan, Thou Shalt Laugh, okey. Ako po ang prayer ko, ang working title, Project Isaac, kasi ibig sabihin ng Isaac laughter. So, and when you think about it, halimbawa sabi ni Lord sa ano, hanggang hindi lang 'to sa Old Testament, hanggang New Testament, sabi ni Lord sa Matthew, 22:32, "I am the God of Abraham and the God of Isaac and the God of Jacob." If Isaac means laughter and he is saying he is the God of Isaac, so what does that tell you? He is the God of laughter, no? So, as kaya po 'pag Kristiyano ka dapat namimili ka na ng tatawanan kasi sa Diyos galing yung tawa, 'no? Tapos, ngayon kung wala pong aksidente, kung pinanganak kayo na meron kayong ganiyang ano, gift, meron kayong innate, ability 'no, to see the funny side in every ano, in situations 'no. Tapos nagagamit ninyo pag-encourage sa mga tao, hindi po 'yan aksidente, gift po 'yan. Huwag niyong isipin na dahil ginagamit ng mga tao sa mundo, sa kamunduhan, sa galing sa mundo 'yan, hindi ho galing ho sa Diyos 'yan, gamitin niyo para sa Diyos. Ngayon, ito po ang prayer namin, na ma-gather yung mga Christians na gifted dito. Kasi po, sa totoo lang 'pag nagsama-sama tayo malakas tayo and we can make a difference 'no. We can really make a difference 'no. Yung mase-save natin 'tong culture natin, 'tong humor natin, mase-save natin yung mga kabataan sa indoctrination ng mga entertainers na wala sa Lord. So, tapos eto hindi this is not just mere entertainment. This is Christians gathering in a happy setting. Hindi yung nagkakasama lang tayo 'pag may gusto tayo iprotesta o may gusto tayong pagdebatehan, 'di ba? So, tapos lastly po, ano, sa totoo, technically wala namang Christian comedy. Ang meron, kaya lang namin tinawag Christian comedy para maiksi lang, Christian comedy. Ang meron, comedy that is acceptable to Christian convictions. Kasi sabi ni Paul, "Let no unwholesome talk be found among you." And for the longest time, tayo na lang ng tayong mga Christian ang nagpapasensya at nag-a-adjust. Christian ka, pupunta ka sa may magko-comedy, mambabastos, hindi mo naman puwedeng magalit, 'di ba? So, tiis tayo ng tiis, sandali lang maraming magaling sa atin, ba't tayo nagtitiis, 'di ba? 'Di gumawa tayo ng malinis na glorifying sa Lord. So, yun po sa pastor sa ano po, meron kaming repeat sa 26
Hindi po ito kasama sa plano, talagang nagkaroon lang ng clamor by insistent public demand. Nasa Viva Cafe po tayo kasi yung venue nga ng yung Aromata ay hindi na available, 'no. So, dahil nga biglaan po ito. So, kasama ko po dito si of course si Kuya Jobert po, at hindi lang 'to comedy show, maririnig niyo po yung buong testimony ni Kuya Jobert dito, 'no. Tapos si si Chip Balbuena po, yung katabi ko, ano po 'yan, anak ni Pastor Balbuena. Tapos si Attorney Ed Chico at saka si Roy Antonio, 'yan. So, si Roy Antonio po ay part ng worship team ng Victory La Union. So, ayun. So, this will be a happy, a joy-filled, and a glorifying night, 'no, for the Lord. So, maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat, Pastor Ruther, at pagpalain tayo ng Panginoon. Looking forward na lumawak pa itong movement na ito. Amen. Amen. Salamat po, Pastor. God bless po sa inyong lahat. Marami pong salamat sa inyong pagsubaybay sa isa na naman pong mayamang talakayan dito sa Expositors Edition. Huwag niyo pong kalilimutan mag-subscribe sa amin pong YouTube channel at mag-follow sa amin sa Facebook at sa Spotify. Kami rin po ay napapakinggan sa Care 104.3 D-Way FM sa Bicol Region at sa 1116 DXAS, Your Community Radio sa Zamboanga, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Ako po si Pastor Eric Cortez na nagpapaalala, ang katotohanang nagpapalaya, katotohanang isinasagawa.